tama ito dahil kayo po ba ay nagjo-jogging or nag-e-exercise madalas? Exercise, amindado ko paminsan-minsan. Wow! Kasi ngayon, nakikita ko yung trending na running era. Kayo ba? Nagkameron po ba kayo ng running era? Ako kasi nagkameron ako ng era na yun nung bago ako sumali ng pageant, talagang nagjo-jogging ako, tumatakbo ako. So, isa yun sa mga ginagawa ko bago ako sumali ng pageant. Nice. Healthy So, living. yan ba yung iyong sikreto para maging sexy? Ay, meron naman po. Siguro po yung, syempre, tamang pagde-diet din. Kasi nagkaroon ng ganitong era bago, nung merong huge fun run. So, kilala niyo ba yung Beanie? Ay, oo. Lagi ko naririnig lately yun, no? Madalas social media yan. Kasi nung panahon ko, ang uso sa amin, batang ano kasi ako 90s eh. Naku, yan na. Nagkaano na ng edad. edad. Pero sa totoo lang, nung panahon namin, ang sikat, no? Mga Britney Spears. Siyempre, pag sa local, meron din tayong yung mga banda. 'Di ba? Yan yung panahon din yung mga Eraserheads, mga kung sino-sino pang mga sikat na local bands. So, ngayon, the last ko nga narinig yung Beanie. I think this is a good girl group, no? Nakita Yes. ko kasi yung mga video nila sa internet. Magaling yung performance nila in fairness. And sumikat sila. Meron nga akong 3 kanta na sobrang na-LSS ako eh. Isa doon yung Pantropiko, yung Salamin-Salamin, at pangatlo yung Ang Buhay Di Karera. Pwede ba i-sample mo yan? Wow! Ayan, sample. Napasample din Grabe. si Maria. Maigsi lang yun eh. Yung, ano yun? Oh, wag mag-alala, buhay ay di karera. Ganon. Grabe. Papapalakpak ka talaga. Sample. Napasample pa. Ang ganda. Para sa ano ba ibig sabihin nito? Parang ang lalim ng buhay ay di karera. So, ginamit din nila tong kantang to kasi gumawa sila ng Beanie Root. Isang miyembro ng Beanie, si Beanie Aya, gumawa siya ng ruta, gumawa siya yung words sa mapa. So yun yung ginawang ruta ng mga fans ng Beanie, mga influencers. So ginawa nila to this month lang. And then, grabe talaga nag-boom kasi maraming naging participant. Umabot to ng 6,000 Wow. na mga tumakbo talaga. Laki ng impluwensya nila, Sir Ed. No? Pero I think ang pagtakbo naman, no, hindi naman to bago, no? Kasi Yes. halos every few months naman, meron naman tayo nakikita ng mga fun run. Kadalasan ito ay ginaganap sa BGC o kaya naman sa Luneta. Pero ano bang pinagkaiba nitong Beanie fun run na to na naganap few weeks ago? So dito kasi yung mga napanood ko, sinasabi nila na ginawa daw nila ito or sumali sila para makipag-socialize and ginawa din nila ito para malabanan yung mga silent battles nila. Ay, mga may anxiety Yes. pala. Ang Talagang galing. nakakatulong yung Beanie sa mga kabataan at saka sa mga yung iba pa na merong silent battles. Oh, maganda rin pala. Hindi lang pag sinabi na namin, kakasal po may bini ka ng bining. At least ngayon, bakit anong ginawa mo sa labas? Tumakbo po ako kasi po sinuportahan ko yung bini. O, diba? May magandang May impact positive din impact. pala. Yes. Hindi, saka 'di ba kadalasan din naman ng mga fun run, no? Napapansin ko lang meron din silang mga beneficiary na tinatawag natin, no? Wherein they donate portion of the proceeds, yung mga kinita din ng fun run. Kasi 'di ba usually para din sa kaalaman ng mga kakali natin na hindi pa sumasali o hindi pa nakaka-join ng fun run. Paano ba nangyayari yun? Paano ba nagsisimula yun? Kasi 'di ba, narinig natin merong 5K, 10K, 'di ba? Syempre alam natin yun yung distance, no? 5K ibig sabihin 5 kilometer run. Pero ano ba yung nakukuha nila pag join nila sa isang fun run? So isa na dito yung nakakabuo sila ng friendship, mga nakakausap sila ng mga iba't ibang tao, connection. So ayun yung nabubuo nila dun sa mga fun run. And then meron din kasing magandang epekto yung pagtakbo. So isa Katulad ng na dito yung sa cardiovascular. Alam niyo po yun? Yun po yung parang mas napapatibay po. And nababawasan po yung mga sakit. Yung mga sakit sa puso. Yes. Ayan, para Pero exercise sila. pwede bang sumali ang may mga may sakit sa puso kunyari? Pwede bang sumali? Siguro, depende po kasi yun. Siguro kailangan mo na magpa-check muna sa doktor kung kaya ba nila takbuhin yung ganong kalayo or kung meron lang bang ibibigay sa kanila na yun lang yung dapat nilang takbuhin. Sa bagay, actually, tama nga naman sinabi mo, no? Kailangan talaga magpa-check
tayo sa doktor bago tayo gumawa ng isang heavy na physical activity. Pero actually, hindi lang naman before joining a physical activity. Actually, we recommend na taon-taon magpa-check up tayo. Yung, di ba meron tayong tinatawag na annual physical check-up din. So, dito kasi, nalalaman natin kung meron ba tayong mga sakit na, alam mo yun, kasi kahit napakalakas mo, minsan meron ka na palang konting damage sa iyong katawan. Oo. Na malalaman mo lang kapag ikaw ay nagpa-check. Kaya very important yun, no? So, wag nating kakalimutan magpa-annual physical check-up sa kahit saan mang hospital sa buong Pilipinas. Saka isa pa yung akala nila pagka yung body nila, proportion, o akala nila payat ako, is unhealthy na sila. Hindi, katulad sinabi mo, Ed, kailangan talaga magpa-check up kasi yung iba, hindi porket payat, hindi porket sabihin natin mabigat, healthy na. Kaya kailangan mga kakalya, no, yung sarili natin, ingatan natin, lalo sa panahon ngayon, tag-ulan, init bigla, so yung mga nasa biyahe, yung mga nakikinig syempre natin dyan, mag-iingat po Yes. tayo palagi. Ayan, lalo na ngayon, maulan ba sa labas? I think maulan. So, ingat-ingat po at tayo mga kakalya, no? Huwag kalimutan magdala ng payong. Natawa kami yung hindi namin masipat. Umuulan ba? Sinisipat Kasi namin. na medyo umuulan. Oo. So, baka sa ibang parte ng Metro Manila umuulan na rin. Ayan.